Sana't kailan nagsimula ang cake cutting sa kasal? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tradisyong akala ng marami ay pang-reception lang at pang-picture. But in reality, isa itong historical flex, ang cake cutting sa wedding. At class, spoiler alert, hindi ito nagsimula sa Pinterest, hindi rin sa Wedding Expo. Nagsimula ito sa ego, yaman, at isang cake na mas mabigat pa sa konsensya ng ex mo. So ano nga? Paano naging parang required ang cake cutting sa tuwing may kasalan? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Joriel Forever. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga estudyante ko riyan sa Zambales. Para simulan ang ating pagbabalik tanaw, linawin muna natin. May cake na sa kasal bago pa naging thing, ang cake cutting. Noong sinaunang panahon, lalo na sa Europe, ang cake ay simbol ng kasaganaan at fertility. Pero hindi ito itinuturing na centerpiece. Sa ilang kultura, ang bride pa nga ang nag-iisang naghahati ng cake. Ibig sabihin, siya ang may hawak ng kutsilyo, siya ang nagdi-distribute, at siya ang may authority. Pero simple lang ang itsura ng cake noon. Flat, isang layer lang, walang fondant, at walang topper. Kung magta-time travel ka, ang makikita mo ay mas mukhang tinapay kaysa cake. Enter Victorian era. Enter sinaunang flex culture. Noong 1840, ikinasal si Queen Victoria kay Prince Albert. At class, hindi lang ito wedding. National event ito. Ang cake nila, humigit kumulang 300 pounds. 3-tiered. 10 feet ang lahpad. English plum cake. Balot ng puting icing. Na noon ay sobrang mahal. Hindi ito dessert. Ito ay statement. Sa panahong karamihan ng fruitcake ay flat at simple. Ang 3-tiered cake ay parang nagsasabing, may pera kami, may oven kami, may asukal kami, at may tagagawa kami. Noong Victorian era o 1800s, white icing ay katumbas ng refined sugar. At ang refined sugar noon ay simbolo ng yaman at mataas na katayuan sa lipunan dahil ito ay mahal at imported. Ang royal icing na pinasikat ni Queen Victoria ay nagpapakita na kayang bilhin ng pamilya ang pinakaputi at pinakamahal na asukal. Kaya ang puting cake ay maituturing na display ng yaman o financial report. Mas malaki at mas maputi ang cake. Mas mataas ang tingin sa pamilya. Bukod sa yaman, ang puti ay sumisimbolo rin sa kalinisan o virginity ng bride. So paano naging centerpiece ang cake? Dahil sa kasalang iyon, kumalat ang balita. Walang TikTok noon, pero mabilis ang galaw ng mga marites sa England. May mga taong pumila para lang makita ang cake. Hindi tikman, tingnan lang, parang art exhibit. At ang pinakamatalino nilang ginawa, nagbigay sila ng slices ng cake sa mga bisita naka-box pa. Souvenir, proof of attendance. Dahil dito, na-normalize ang ideya na ang cake ay central. Ang cake ay memory. At ang cake ay hinahati. Sa kalaunan, kung dati, bride lang ang naghihiwa. Dahil nagbabago ang konsepto ng marriage from arrangement to partnership, nag-evolve din ang ritual. Ang sahabay na paghiwa ng cake
ay naging simbolo ng shared responsibility, cooperation, at ng thought na mula ngayon, sabay na tayo. Kaya kung napapansin ninyo, iisa ang kutsilyong gamit. Hindi dahil kulang sa budget, kundi dahil simbolo yon ng unity. Sumunod ang cake feeding. Sa ideal version, sweet, caring, romantic. Sa reality minsan, sobrang laki ng subo. May icing sa ilong. May passive-aggressive smile. Pero ang original meaning nito ay simple. Pagpapakita na aalagaan nyo ang isa't isa. Bakit hanggang ngayon, importante pa rin ito? Dahil ang cake cutting ay visual storytelling. Isang eksena na nagsasabing, ito ang simula ng sabay naming buhay. Hindi ito tungkol sa tamis lang. Ito ay tungkol sa ritual. Isang bagay na nagpapaalala sa atin na ang kasal ay hindi lang kontrata, kundi kwento. Sa huli, huwag nating kalimutan kung paano nagsimula ang cake cutting sa wedding. Ang cake cutting ay nag-evolve bilang simbolo ng partnership. Ang cake feeding ay simbolo ng care at trust. At ang cake ay naging sentro ng modern wedding receptions worldwide. At ang aral? Ang cake sa kasal ay hindi lang panghimahgas. Isa itong paalala na ang pagsasama ay may tamis, may effort, at minsan, may paghihiwa. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, hindi importante kung gaano kalaki ang cake o kung gaano kagarbo ang disenyo. Ang mahalaga, sabay ninyong hinaharap ang kutsilyo ng buhay sa mga araw, buwan, at taon pagkatapos ng wedding. Hindi man palaging masarap ang dessert ng realidad, at least may kasama ka palagi kapag pumapait na ang mga bagay.